ito. Alam nyo, minsan, pumunta ako sa isang eskwelahan at pumasok ako sa isang silid-aralan. At kasalukuyan silang nagtetes. Yung isang bata nakatingin sa kisame, akala mo ang lalim niyang mag-isip. Pero pagbaba ng kanyang mata, nakaganon siya. Anong ginagawa niya? Nangungopia! Naku, pakinggan nyo ang aking kwento. Lihim ng nawawalang kayamanan. Sa bayan ng Umingan, Pangasinan, ito ang madalas na inaawit ng mga bata. Nais mo bang malaman ang sikreto ng kayamanan? Hawakan ng puno at bumilang ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sila ay naglalaro tuwing hapon, Biyernes, sa tabi ng ilog. At sa tabi ng ilog, mayroong isang lumang-lumang bahay. Ayon sa kwento, nung unang panahon, matagal na, may lumipat na mag-asawang mayaman. At sila'y nagpatayo ng magandang bahay sa tabi ng ilog. Ngunit may malungkot na nangyari. Yung babae nagkaroon ng malubhang sakit at hindi tagal siya ay at ang lalaki, dahil sa tindi ng kanyang kalungkutan, siya ay Nabaliw. at sa kanyang pagkabaliw, ito ang madalas niyang inaawit. Nais mo bang malaman ang sikreto ng kayamanan? Hawakan ang puno at bumilang ng ganito. 1, 2, 3, tumutulo pa lawan niya. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At hindi rin nagtagal yung lalaki, namatay din siya. Ngunit, may napabalita sa buong Umingan. Meron daw silang naiwang nawawalang kayamanan. Kaya yung mayor ng Umingan, ipinahanap yon. Hukay dito, hukay doon, bawat puno, 7 dangkal, 7 dipa, 7 hakbang, pinahukay niya sa kanyang paghahanap. Ngunit wala silang nakitang kayamanan. At ang bahay na dating maganda, unti-unting nabubulok at kinatakutan. Ang sabi ng ngunit patuloy ang mga bata sa paglalaro sa tabi ng ilog, malapit sa bahay. Ang laro nila ay ang balinsuwe. Ano yun? Tumbling. Sinking. Ano yun? Piko. Gagamba. Holen. Santik. Kuhol. At ang paborito ng lahat, ang tago-taguan. Ngunit habang sila'y naglalaro, nakarinig sila mula sa loob ng bahay ng lag, bag, bug. Nako, lahat ng bata kinilabutan at biglang sumigaw at tumakbo. May mumu! Lahat ng bata nawala bukod sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Mateo. Ano pangalan? Mateo! Sabi ni Mateo, bakit naman ako tatakbo? Hindi ko pa naman alam kung ano. Nais kong malaman kung ano yung kumalabog. Ang tapang niya, no? Kayo ba? Gusto niyo malaman? Oo! Ito ang ginawa ni Mateo. Lumapit siya, may dalang patpat sa bahay na luma. Iniligay niya ang kanyang kamay doon sa may kandado ng pinto. Pinihit! Click! At nakita niya 2 daga naghahabulan! At doon sa kisame, humuni yung tuko! Pakpa! Pakpa! At sa
di kalayuan narinig ang alulong ng aso. Biglang bumaksak ang butiki sa may ulo ni Mateo. Natakot siya nung makabawi na siya doon sa kanyang takot. Lumakad siya, hinawi niya yung sapot ng patpat. Ang daming sapot. Ngunit biglang nadapa siya. At pagkatapos, nakita niya isang kawayan. Ang haba-haba. Sinubukan niya sipain ang bigat-bigat. At sa dulo ng kawayan ay ang pamilyar na nakikita niya sa kanyang alkansyang kawayan. Ang suksukan ng pera. Kaya takot-taka siya. Ang habang alkansya nito. Sinubukan niya sundutin ang kanyang patpat. Nung sinundot niya, crack! Yun ang narinig. At lumabas ang maraming pera! Naku, nung makita ni Mateo yun, bumaba siya upang tawagin ang kanyang mga kalaro. Ngunit lalo lamang natakot at sabi, "May momo!" At naiwan si Mateo nag-iisa. Habang hinahawakan niya yung pera, ito siguro yung hinahanap na nawawalang kayamanan. Tapos bigla niya naalala yung usapan nilang mag-ama ng tatay niya. Sana anak, makabili ako kahit na second hand na cellphone. Sabi, baka ito ang sagot sa aming panalangin. Kaya sabi niya, ito siguro ay, naku, nakakita siya ng isang lata. Ay, pinuno niya na yun ng barya. At pagkatapos umuwi siya, at daladalang pera, ibinuho sa kanyang aparador. Alam niyo aparador? Inalagyan ng damit. Kinabukasan, kausap ni Mateo ang kanyang tatay. Tay, di ba gusto mong bumili ng cellphone? O anak, may pera na tayo. Saan ka naman kukuha ng pera? Sige, umalis ka na at maglaro ka na sa labas at magpapakain pa ako ng manok. Naku, kinalagkan ni Mateo yung tatay niya. Hindi ka tayo, may makikita ko sa'yo. Dinala ni Mateo ang tatay niya na si Mangador sa kanyang aparador. Nung makita ni Mangador, ano yan anak, saan mo kinuha? Tay, hindi naman ako yan ha, di ba? Kasi pati na naman ang may-ari doon sa lumang bahay sa tabi ng ilog. Meron doon isang alkansyang kawayan ang haba-haba. Marami pa nga doon natire. Halika nga, puntahan natin. Nung makita nga ni Mang Ador, ang dami-daming pera. Ito yung nawawalang kayamanan. Kailangan natin itong i-safety at dalhin sa munisipyo. Tapos sabi ni Mateo, Tay, bago natin isole, hindi pa tayo pwedeng kumuha ng kahit 100 pesos? Naku, hindi pwede anak. Tay, 10 pesos. Hindi. Tatay, 1 peso. Hindi. Tay, kahit 10? Hindi pwede anak. Tay, siguro naman kahit souvenir. Tutal, patayin na naman ang may-ari niya. Wala nakakakita. Isang pera lang naman to. Wala naman nakakakita. Oo anak, pero ang Diyos nakikita. Naku, natakot si Mateo. Isinuli niya yung pera. Kinabukasan, umalis si Mang Ador. Dala-dala ang isang supot ng pera. Pumunta sa munisipyo. Aba, wala pa. Alas 12 na ng tanghali. Alauna, wala pa. Alas 2, wala pa. Alas 3, wala pa. Alas 4 na nung dumating. Kasama pa si Mayor. Naku, tawa ng tawa ang Mayor. Sabi, ay, naku, Teo. Pasensya ka na. Paulit-ulit namin kasing binilang eh. Alam mo ba kung magkano? Gusto niyo malaman magkano? Oh, sumunod kayo sa akin. 12,000. 345 and 67 centavos. Nagtanong yung Mayor kay Mateo, alam mo ba? Natatandaan mo ba? Yung kinakanta ng matandang lalaki bago siya namatay? Opo. Nais mo bang malaman ang sikreto ng kayamanan? Hawakan ng puno at bumilang ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
12,345.67 Sabi ni Mayor kay Mateo, Mateo, alam mo, nasukat ko kung gaano kayo katapat na mag-ama. Bakit po? Hindi kayo kumupit kahit isa dahil mahalata ko. Totoo ba yun? Sige nga, pag-aralan natin. Paano kung kinuha yung 100? Ano magiging bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paano kung kinuha yung 10 pesos? Ano magiging bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paano kung kinuha yung piso? Ano magiging bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paano kung kinuha yung 10 centavos? Ano magiging bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7. Paano kung kinuha yung souvenir na 1 centavo? Ano magiging bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naku, nasabi nung mayor, talagang nasukat ko kung gaano kayo katapat. At alam mo, Mateo, yung pera, hindi lang yung 12,000 dahil yun ay pera nung panahon ng Amerikano. Puro yari sa pila. At meron pang mga rare collection ng coin ng 1907. Kaya napakayaman ng ating bayan ngayon. Dahil naging tapat ka, Mateo, at isinuko ninyong mag-ama ang nawawalang kayamanan, humingi ka nga ng nais mong gantimpala. Sabi ni Mateo, cellphone po para sa tatay ko. Tawa ng tawa yung mayor at yung tatay ni Mateo na si Mang Ador, napanganga. Tanungin ko nga kayo, ano ang tunay na kayamanan? Yung bang pera o yung katapatan? Katapatan. Yung kayang batang nakatingin sa kisame pagkatapos, siya ba'y may kayamanan? Wala. Palakpakan natin ang Panginoon.